dahil nagkakaroon na ng press conference mula sa PBOX. Kaunay ng nangyaring lindol na yan. Okay. Equipment yan. Palagay ko madaling yakwarin, hindi problema yan. Ang problem talaga yung expertise. Lack of tools. O konti yung mga talagang fault finders natin. Kung pinag-uusapan naman natin yung active faults mapping, depende yan sa scale eh. So, kung titingnan natin on a regional scale, nearly all of the major active faults dito na-imap na. Pero useful for planning, kailangan mo ng high resolution maps, no? So, hahanapin mo talaga kung saan bumabagtas yung fault na yun. No? So, right now, mga kailangan mo 1:10,000, 1:5,000 topographic base maps para mamapa siya ng maayos. Hindi po covered ang buong Pilipinas na ito. No? So, selected areas lang. Currently, yung stock ng mapa ng Philippines na kompleto is yung mga 1:50,000 maps. Medyo nakakapagmapa na rin po doon, pero hindi pa ganun ka-eksakto kung saan dinadaanan. So, may mga priority areas lang na na-identify, especially yung mga populated areas na transected, yun yung una naming minamapa. You have the data. Anyway, just to add lang, no? Kasi one of the requirements talaga is the more, yung mapa nga na 1:5,000 that we have started na, Dream Project 3D, that is for the flood, initial talaga is flood forecasting and simulation. Pero malaking din ang gamit kasi 1:5,000 yun for fault mapping. How many faults we are talking about, and how many geologists do we have? Sa ngayon, dadalawa ba PJ o tatlo? Tatlo yung involved sa active fault mapping. How many faults? Lima. Ang faults, hindi natin mine-measure sa number. Mine-measure natin in terms ng total length ng mga faults. No? Pwedeng dalawa lang, pero pagkahaba-haba naman. Ano? So, hindi lang tatlo. Maraming saka marami pang unmap. Yun ang maraming unmap faults. 5 katao lang yung sa ngayon, yung may tamang training. Hindi lahat ng geologist pwede riyan. It will take time bago mo talaga ma-develop yung expertise. Kailangan mong pag-aralin pa sa abroad dyan. Kailangan mo i-train ng gusto. Celebration natin sa dito sa globe, would you say na in the thousands pa, in the hundreds, yung unmap? Hindi naman siguro 1,000, pero siguro pati yung mga maliliit na pati mga kung sasama natin yung mga maliliit na lineaments na posibleng active din na You mentioned New Zealand ba? Australia? New Zealand. Ang binanggit ko kanina example ng isang blind fault yung New Zealand sila na surprise din sila bakit biglang nagkaroon ng earthquake sa lugar na yon so before wala sa fault map nila yon yung pinang-area ng earthquake. So sir, nasa presa kayo dito sa lindol na nagdaan? Hindi naman kami na-surpresa na kagaya sa New Zealand kasi ang Pilipinas ini-expect namin pwedeng mangyari kahit saan randomly Ang lang doon, hindi namin ini-expect na mangyayari siya doon sa lugar na wala kaming fault na map isa ito sa pero madalas mangyari 'yon So pag may nangyaring lindol na significant, pinapapuntahan namin sa field at kino-confirm mayroong bang rupture na associated aling fault ang responsible. Ngayon, pag unmap fault yun, ina-update namin yung active fault map namin. Linalagyan namin ng fault, na bagong fault. Ganun yung process, isa sa mga process paano natin i-update yung ating fault map. Kasi definitely, kung saan nangyari yung earthquake, nandun yung fault. May fault sigurado ron. Pero again, sir, bakit lang Visayas? Hindi naman lang yung Visayas. Was it last month? Bandang norte naman, Bandang norte, malapit sa Lawag, yan, halos buong Pilipinas sinaapektuhan, except for yung Palawan, Ang Palawan lang ang stable region dito sa Philippines. And then the rest, mobile na at seismically very active. Saka na monitor nila kahit intensity 1 or intensity 2, wherein wala naman tayo nararamdaman. Sir, sa natin, sir, sinasabi niyo 5 katao lang yung may tamang training na nagsasagawa ngayon. Ano po yung
At yan po ang isinasagawang press conference ng PHIVOLCS. Kaunay nga po ng nangyaring lindol dyan sa Visayas bago magtanghali kanina. Partner, napakahalaga sa puntong ito. Para sa ating mga kababayan, makinig po tayo sa radyo, manood ng telebisyon, pero wag po tayo magpapaniwala sa mga forwarded message, Yes. partner. Alam nyo, marami hong nadidisgrasya na mga buhay nang dahil po sa mga forwarded text na kung ano-ano ho ang sinasabi. Katulad nga nung nabanggit, may mga tsunami na daw, na kaya siya dumating na daw sa punto na marami nang na-wash away. Nung, Walang idudulot yan, partner, kundi Wala panic talaga, at oo. hindi makakapag-isip ng maayos yung mga tao. At sana po, tumutok lamang po tayo sa mga legitimate sources of information.